We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် Митиан 간시. І ми люди святості. Tunatenda moya msene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди с миссией. Patian ria tuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarin. Bit posted ulchet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskop la haso ko kyang ma famir na rende. I forso kyang ni ang ronghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit imni pekte. І ми єдині. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Praise Jesus. Hallelujah. King of Kings, the Light of the Lamb. Purihin ang Panginoon. Coming on the clouds. He's coming on the clouds. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. Every chain will break. Broken hearts declare His praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is a lion. The Lion of Judah, He's roaring in power and fighting a battle. Every knee will bow before Him. Amen. Our God is a Lamb, the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain. Every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before you, Lord. And thank you, Jesus. Open up the gates. And open up the gates. Make way for the King of Kings. The God who comes to save you. The God who comes to save. Is sweet to set the captives free. Who can stop? Who can stop the Lord Almighty? Our God is a lion. The Lion of Judah. He's roaring in power, fighting the battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood, ang iyong dugo, Panginoon, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before. Hallelujah. Who can stop the Lord? Oh, walang makakapigil sa iyo, Panginoon Diyos. Who can stop the Lord Almighty? Amen. Who can stop the Lord? Oh, walang makakapigil, Panginoon, sa iyong plano sa aming buhay. Who can stop the Lord? Walang makakahadlang, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Who can stop the Lord? Oh, walang makakapigil sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. The Lord.
Who can stop the Lord? And who can stop the Lord Almighty? And who can stop the Lord? Our God is a lion, the Lion of Judah. He's strong in power and fighting our battles, and every knee will bow before our God. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood reigns. Yes, Lord. Thank you, great Lord. And we will bow for the Lion and the Lamb, and every knee will bow before. Amen. Every knee, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. The Lamb that was slain. Hallelujah. We praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng mahininga, lahat ng may buhay, purihin siya. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Man, let's go. Man. I praise Him. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. Praise when I'm not. Praise when I'm doubting. Praise when I'm sure. I praise when I'm as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I want a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul. Let's go. I praise God. I praise when I don't. I praise because I know. Because I know you're still in control. Panginoon, salamat Panginoon. Because my praise, because it's a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as we're breathing, as long as we're breathing, yes Lord, to pray. Because you're sovereign, Lord, and you are the King. Let's do it. I praise because you're sovereign. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated the great man. I praise because you're faithful. Praise because you're true. Praise because there's nobody greater than praise of God. I praise because you reign. I praise because you rose and defeated the great man. Praise because you're faithful. Praise because you're true. I praise because there's nobody greater than you. Praise the Lord. Man, oh my soul.
Praise the Lord, oh my soul. Thank you, Lord. Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord! Let everything that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord. Praise the Lord! Amen. Woo! Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pribileyo sa pagsamba sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy tayong umawit ng kanyang kabutihan, His goodness. Amen. Amen. Hallelujah. Awitin po natin ang kabutihan ng Panginoon. Patuloy tayong sumamba sa Kanya. All my life, Lord, you have been faithful. In all my life, you have been faithful. Yes, Lord. In all my life, you have been so good. Every breath that I am able, and I will sing, Lord, of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. You are faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, and I would sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness. Your goodness is running after, is running after me. My life, with my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness. Your goodness is running after, is running after me. Yung kabutihan mo. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. We're all alive. All our life you have been faithful. Yes, Lord. And all our life you have been so good. Ikaw ay mabuti, Panginoon. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I would sing of the goodness of God. And I would sing of the goodness of God. Dahil, Panginoon, sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon, patuloy naming iniaalay ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Anong kayamanan, Panginoon? Anong kalakasan, Panginoon? Anong katanyagan, Panginoon? Anong posisyon, Panginoon, ang mahalaga sa iyo? Kundi lamang, Panginoon, ang iyong pagkatawag sa amin, ang iyong pag-ibig sa amin, ang iyong pag-ibig sa amin na hindi nagmamaliw, ang iyong biyaya sa amin, Panginoon, na laging sapat, Panginoon. Kahit na at times, Panginoon, hindi namin nararamdaman, Panginoon o Diyos, but Lord, Ikaw ay Diyos na masayahin. Ikaw ang Diyos
na masaya. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Kaya mo kaming bitbitin, kaya mo kaming dalhin, Panginoon, sa iyong presensya. Sa iyong salita, Panginoon, sa biyaya ng iyong salita. Sa kahinahunan, sa kagaanan ng iyong salita. Salamat, Panginoon. At nilalapit namin, Panginoon, ngayong umaga ang aming mga sarili. We surrender to you, Lord. Ang kayamanan, ang posisyon, ang katayuan sa buhay, ang katanyagan, maging ang aming mga problema, Panginoon, inaalay namin sa iyo, nilalapit sa iyong paanan, Panginoon. Maging ang mga problema, Panginoon, inilalapit namin sa iyo, Diyos. O Diyos, sa iyo lamang, Panginoon. Inaalay namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga buhay. Call to you, Jesus. We surrender. I surrender all. Can we sing this song, church? I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Yes, surrender to you. I surrender all to you, Lord Jesus. And all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Listen pa, I surrender all to you, Lord. And I surrender all. Yes, Lord. And I surrender all to you, Jesus. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Surrender. I surrender all. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Sige po, pwede po tayong makaupo. Sa mga nais pong umupo, habang ako po ay mananalangin, pwede po kayong umupo. Sa nais po na nakatayo, lumuhod sa harap, pwede po. Lahat ng bagay na pwede natin gawin habang tayo nananalangin as long as we are praying to the Lord. May paghihirap ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Kung ano po ang inyong bitbit sa umagang ito, mga paghihirap, mga problema, idulog po natin sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Isuko natin ang lahat ng meron tayo sa Panginoon so that He can freely use us. Hallelujah. If you want to come to the altar at lumuhod sa harap ng Diyos, you can do so. Huwag mong isipin yung katabi mo, huwag mong isipin yung nasa harap mo. Alalahanin mo, nagpunta ka dito dahil sa Panginoon. Alam ko lahat tayo ay may kanya-kanyang panalangin sa Panginoon. And this is the time, this is the best time na tayo po ay lumapit sa Panginoon.
isuko natin sa Panginoon ang lahat ng bumabagabag sa atin. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na pagkukulang namin sa iyo. Kung may panahon man, Panginoon, na kami ay nakalimot sa nagdaang mga araw, nakalimot na magpasalamat sa pag-iingat mo sa amin, nakalimot magpasalamat sa pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, patawarin niyo po kami. Ngayon po, Panginoon, nagsusumamo kami, Panginoon, na kami po ay kahabagan niyo. Sa umagang ito, naririnig mo ang panalangin ng bawat isa. Alam mo ang dala-dala, ang mga bigat na kanilang mga pasanin sa umagang ito. Alam mo kung sino yung nahihirapan. Alam mo kung sino yung nasisiyahan, may kagalakan sa puso. Alam niyo po ang lahat ng pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Ngunit Panginoon, tunay nga na walang mahirap sa iyo. Ang kailangan lang namin lumapit at sumampalataya, manalangin at sumampalataya sa iyong pangalan. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na may bigat na dala-dala sa umagang ito. In Jesus' name, Lord, may they break through sa mga bagay na kanilang pinagdadaanan. Panginoon, mangusap ka. Panginoon, alam ko kumikilos ka, but Lord, hayaan mo po ang bawat isa sa amin ay maging aware at maging vigilant, Panginoon, sa pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Tanggapin ang iyong mga pagtuturo, tanggapin ang iyong mga pagpapala, tanggapin ang lahat ng even yung mga pagpapalo mo, Panginoon, sa amin. Dahil ito po ay isang senyales, Panginoon, na ikaw ay kumikilos sa amin. Ito po ay isang patotoo, Panginoon, na ginagabayan niyo kami sa tamang landas. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na may mga karamdaman. O Diyos, pagalingin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, Panginoon. Gamitin mo ang mga kanilang mga iniinom na mga reseta, mga gamot, Panginoon. But most of all, may they trust in you. Magtiwala sila, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus. Because indeed, you are our Jehovah Rapha. You are our great healer. At Panginoon, dalangin ko sa bawat isa rito, Panginoon, na babagabag, Panginoon, kung ano ang mga gagawin nila sa hinaharap, kung meron pa silang kakainin o kung ano pa, Panginoon, ang kanilang mga paggagastusan. Lord, in Jesus' name, may you provide for the needs of everyone. Because indeed, Lord, you are our Jehovah Jireh, you will provide. Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na maaring hindi makadalo dahil sa kanilang mga nararanasan na sirkumstansya sa kanilang buhay. Dalangin ko, Panginoon, abutin niyo rin po sila. Dalangin ko rin, Panginoon, sa umagang ito ang aming senior pastor, kasama ng ilang kapatiran namin, Panginoon, na nasa Bulacan. Panginoon, sa paghatid niyo sa kanila ng ligtas, ihatid niyo rin po, Panginoon, sila ng ligtas dito sa kanilang tahanan. At dalangin ko, Panginoon, na gamitin niyo po ang bawat isa na aming kapatiran upang maging kagamit-gamit, Panginoon, upang maging pagpapala, Panginoon, sa kanilang makakasalamuha sa simbahan na iyon, sa Blessed Church. May they be a blessing, Panginoon, sa kanilang pagmiministeryo, sa kanilang paghayo, Panginoon. Lord, we are praying, I even pray, Panginoon, sa aming bansa. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang kumilos mula sa pinakamababang opisyal hanggang sa pinakamataas. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang mangusap sa bawat liderato ng bansang ito. Mangusap ka, Panginoon, bigyan niyo po sila ng karunungan upang maging matagumpay, Panginoon, ang kanilang paglilingkod sa bayan. But Lord, wag niyo pong alisin sa kanilang isipan ang paglilingkod
sa iyo. Itinalaga mo sila, Panginoon, sa posisyon na yan dahil alam niyo po, Panginoon, na may magagawa sila. Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko rin, Panginoon, ang bawat isa na narito. Pagpalain niyo po kami ng sama-sama sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon, na mensahe, mag-isa pagkatapos ng serbisyo na ito. May you be with us throughout this day. Kahit wala na kami, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, kung saan man kami, Panginoon, pagkatapos, Lord, may we continuously speak to you. May we continuously give thanks to you. Ilaan namin, Panginoon, ang araw na ito sa pagpapasalamat sa iyo. Kung ano man, Panginoon, ang mga kabigatan ng bawat isa. Narinig mo, Panginoon, sa umagang ito ang kanilang panalangin. Ang dalangin ko, Panginoon, habang ito ay kanilang isinusuko sa iyo, masumpungan nila ang kagalakan, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. At hindi lalabas ang bawat isa sa amin dito nang hindi nakangiti, nang hindi nararamdaman ang tagumpay. Kaya, Panginoon, we give everything to you. We surrender everything to you. Sapagkat ikaw po ang aming Diyos na buhay. Ikaw po ang aming Diyos na may magagawa. At ikaw po ang aming Diyos na may gagawin pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya muli, inalalagak namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga pasanin, lahat ng aming mga daladala, Panginoon, sa umagang ito, sa aming tagapagligtas at aming Panginoon, ang iyong anak na si Jesus. At once again, let us sing this song as a declaration. Lord, we surrender everything to you this moment. Amen. Let us sing this. Salita ng ating Panginoon. Ating pubuksan ang ating mga Biblia sa Genesis 22:1-14. Sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi niya sa kanya, isama mo ang kaisa-isang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moira. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama sa Isaac at ang dalawang aliping lalaki. Papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo.
Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon anak? Tugon ni Abraham. Meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang nihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac, matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Chapter 13, paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Pagpalain po ang salita ng Diyos, maaaring na po tayo magpaupo. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa umagang ito? Ba, parang hindi nag-almusal. Pwede pa ba isa pa nating palakpakan ang Panginoon? Yun. God is good. All the time. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako, narito ka. Tapos, sabihin mo naman doon sa sinabihan, talaga ba? Di ba? Masaya? Masaya ba ang bawat isa? Finally, this is our last Sunday for the month of January. Woo! Sabi nila, ito yung pinakamatagal na buwan sa buong taon. Di ba? Parang ang tagal-tagal na, January pa rin. Because siguro yung effect ng yung mga effect ng mga nagdaan na mga kaganapan, Christmas, New Year, and everything. Tapos January, parang ang tagal-tagal. But hey, this is the last Sunday of the month of January, 'di ba? And a lot of things. Ang dami ng mga bagay na nangyari, tama? But yet you are still here, praising the Lord, together with our fellow believers, with our brothers and sisters, and praising the Lord. Amen? And I want to tell you, expect more. Expect more of the troubles, hardships this coming year. But, mas lalo mong abangan ang mga bagong gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen? So, sa umagang ito, salamat sa bawat isa na nakilahok sa ating serbisyo sa umagang ito para sa ating Panginoon. And salamat sa pagkabasa ng kanyang salita sa umagang ito. Salamat, praise team, for leading us sa ating sama-samang pananambahan, sama-samang pagpupuri sa pamamagitan ng ating mga bibig, sa ating pamamagitan ng ating pag-awit sa Panginoon. Di ba? Yung katabi mo ba kanina, nasa tono, habang nagpupuri. Amen. Ibig sabihin, pag nag-amen ka, hindi mo siya napansin na wala sa tono kasi you are soaked sa pagpupuri sa Panginoon. Di ba? Pero kung nasasabi mo, naku, wala sa tono. Out of focus ka na sa pagpupuri sa Panginoon. Well, sa umagang ito, let us talk about this last Sunday. For the whole theme of this month is about commitment.
Sabihin natin, commitment. How many of us are committed? Di ba? May mga bagay na isinasaalang-alang sa taon na ito, mga bagay na kanyang inilagay, isinulat, maaaring isinulat, na nais niyang marating at mangyari sa kanyang buhay sa taon na ito. Di ba? Especially sa mga students. Di ba? Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay ang inyong mga professor o inyong mga guro ay lalagay pa rin, nagsasabi pa rin after yung unang mga araw ng taon, okay, dahil si teacher din ay parang nasa ano pa rin, ang ginagawa ng bawat teacher, sige, sulat nyo na lang yung inyong New Year's resolution. Di ba? Ganyan, naranasan ko yan dahil ako din po ay minsan na naging guro. Maaring ang ilan doon, no? Isinulat ng bawat isa kung ano yung mga bagay na ayaw niya nang gawin at mga bagay na gusto niyang makita at maaring sa atin din. May gusto kang mangyari sa taon na ito, may gusto kang maabot sa taon na ito. But how committed are we? Commitment, no? Sabi ng ating kapatid na Mariam Webster, commitment is the state of quality of being dedicated to a cause, no? Or dedicated to an activity, an agreement or pledge to do something in the future, no? While having commitment in the present, committed in the present, not in the past, committed in the present to do something, to see what you want to see in the future, no? How many of us may mga bagay na nais mangyari sa taon na ito? Si Kenneth, nung tumaas, no? Ano na ba? Ito na ba yung taon na ngayon? Ito na yung taon? Pero how about yung ilan sa atin? Ano yung mga bagay na gusto nyong mangyari sa buhay nyo sa taon na ito? Meron ba, Lord, gusto ko sa taon na ito, maabutan ko pa rin yung 2025. O, di ba? Very simple, no? 2025. Pero, how many of us may mga bagay na pinagdaanan before at gustong mangyari at because of being committed to that, ay nagkaroon ng katuparan ng kanilang mga hangarin sa kanilang buhay. No? Again, we will talk about commitment. And maraming bagay na nating na rinig simula nung unang linggo ng January and even last Sunday. No? Even our missionary, they are committed to do missions. Naalala nyo ang ating mga missionary na Fausto? They are committed to do missions kahit sila ay very well na dito sa Pinas. Maganda na yung kanilang trabaho, hindi sila nahirapan, but naging committed sila to do mission. And what kind of commitment are we going to talk about this morning? As habang ginagawa ko yung sermon na to, actually, I've come across through this sermon noong time ng District Assembly. No? District Assembly. And so, while I was listening to our GS, no, habang ako naman ay nakikinig, nagte-take down ako ng notes, and then I've come to this sermon that I will share to you. And sabi ko, nagkaroon din ako ng reflection. Last year, I think I already have preached about Genesis chapter 22, yung buhay ni Abraham offering Isaac. But it's the different kind of yung ating tema nung panahon na yon. And now, still Genesis chapter 22, different kind of gems o message, no? Hindi ko makita yung aking sermon nung last time dahil yung aking laptop na ginamit noon ay nag-bug down na. But as I'm recalling, ano yung nagawa kong sermon dito, no? So hindi na rin ako nagkaroon ng time na hanapin sa ating Facebook. But as I recall, it's about hearing the word of God and being attentive, responding to the voice, to the voice of the Lord. Hindi ko alam kung maalala nyo kasi nung sinabi
sa Genesis chapter 22, Abraham, ang tugon kaagad ni Abraham, narito po ako. No, it's about hearing the voice of the Lord and responding to the voice of the Lord. But this morning, we will talk about what kind of commitment are we going to talk. It's about surrender. Sabihin mo, surrender. Sumuko ka na, sabi mo sa katabi mo. Sumuko ka na, napapaligiran ka. No? Sumuko, ang pagsuko. And the question is, how far is your commitment in surrendering? Kanina kinanta natin, I surrender all, I surrender all. Lord, I surrender everything to you. I surrender my problems, I surrender. But how far will you be committed in surrendering to the Lord? You know, to surrender is not just a one-time event in our Christian lives. Sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano, hindi po ito isahang bagsakan lang na, Panginoon, lahat, isinusuko ko na sa iyo, bahala ka na, I commit my life to you, I surrender my life to you, and that's it. But sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, ang pagsuko po ay araw-araw. Amen ba? Parang hindi kayo naniniwala. Parang ayaw nyo nang sumuko. Ayaw nyong sumuko. Hindi tayo susuko, lalaban tayo. Parang gano'n natang ating mentalidad. Pero pagdating po sa ating Kristiyano o sa ating pamumuhay, araw-araw sumusuko. Meron tayong isinusuko sa Panginoon. Again, how far is your commitment in surrendering to God? And I've entitled this sermon, A Commitment to Surrender. No? And yung acronym niyan, it's funny na ACTS. Acts o gawa. No? Commitment is an action word. Act o ang act ay isang kailangang may kasamang paggawa. No? Ang pagsuko ay may paggawa. And that's why the very first point ng ating sermon ngayon, huwag po kayo mag-alala, very short lang po ang ating mensahe. O parang mga natuwa, may silang mensahe ni Pastor. Parang may mga umiti ako, may nakita akong umiti. Number 1, to surrender requires not only by words, but also with actions. Ang pagsuko po natin sa Panginoon, how many of us coming into prayer meeting or even in Sunday worship, kapag tayo ay nananalangin, kapag nananalangin ang pastor, si Pastor Nick sa pastoral prayer, how many of us are surrendering everything to God? Lord, I surrender my coming weeks to you. Or, ang ipinapanalangin kaagad natin, kung ano yung gusto nating mangyari sa linggong ito. Tama? Tama ba? Guilty naman tayo, di ba? At some point, we are guilty. Lord, I want this week, meron akong schedule sa ganito, meron akong schedule sa ganyan, meron ako, or anything. But how many of us nanalangin na sa bawat linggo, sa bawat panalangin, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang mga gagawin ko sa araw ng bukas. Kasi hindi mo na pwedeng isuko ang mga bagay na natapos na. No? To surrender, kung may nanalangin sa atin ng ganun, it's okay. But, to surrender, it's not merely by words, but with actions. May pagkilos, may paggawa. Gaya nga na sinabi dito, nabasa sa atin ng ating kapatids in Genesis chapter 22, sinubok ng Diyos si Abraham. Nakirinig niya, tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, narito ako. Sabi ni Abraham, narito ako. At binigyan siya ng instruction ng Panginoon, isama mo ang iyong anak. No? Isama mo ang iyong kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko at ihandog mo siya sa akin. Narinig ni Abraham. And you know what? Isaac, alam natin, si Isaac ang kaisa-isa niyang anak na pinakahihintay nila na pangako ng Panginoon sa kanila ni Sarai. But then, hiningi ng Panginoon
si Isaac. Ihandog mo siya sa akin. And you know what? All throughout the lives of Abraham, he was committed to the Lord. At some point, meron siyang may mga bagay siya na hindi nasunod sa Panginoon. But he still committed. He is still, yung commitment niya sa Panginoon, naroon pa rin. No? Nung sinabi niya si Sarah, hindi ko naman asawa yan. Di ba? Wala naman sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ehipto. All throughout from the chapter of Genesis chapter 12, yung kanyang pagkatawag sa kanya ng Panginoon, ang dami na nangyayari sa buhay ni Abraham. And in Genesis chapter 22, ito yung naging pinaka-breakthrough. Ang daming promises ng Panginoon sa kanya. Go to the land I will show you. No? Leave everything. Iwanan mo lahat. Pero hindi siya nakinig. Bakit? May sinama siya. Sino sinama niya? Oh. Parang Bible quiz. Kasi actually ang ating pastor po ay merong Bible symposium doon sa Blessed. No, pwede kaya natin gawin nandito, no? Oh. Tingnan natin kung nare-recall nyo pa. Sino sinama ni Abraham? Bukod sa asawa niya. Nako. Sino? Ha? Si Aaron? Sino sinama ni Abraham? Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, sabi niya, lisanin mo ang iyong bayan. O ba, talaga, Bible quiz. 10 points ka. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, iwanan mo lahat. Pumunta ka. Mag-isa ka lang. Huwag kang magsama ng kung sino. Pero sinama ni Abraham, si Lot. But still, the grace of the Lord, sige, okay. Sige na nga. Makulit ka eh. So, ang dami pa nangyari from Genesis chapter 12 sa buhay ni Abraham. Gustong-gusto ko yung buhay ni Abraham at ang mga pangako sa kanya ng Panginoon from Genesis chapter 12. Go to the land I will show you. I will give you yung land na flowing of milk and honey and everything and all of that. Kahit wala pang yung katuparan, yung mga pangako ng Panginoon, ang dami nang ipinagkaloob sa kanya. But as he go along the way, ito yung, for me, in Genesis chapter 22, this is yung breakthrough. Yung breakthrough ni Abraham. He was committed to the Lord. Yes. Naalala nyo? Di ba? Pag-uusapan na Bible quiz. Naalala nyo? Ilan ang hiningi ni Abraham na numero na dapat makita para hindi tupukin ng Sodom at Gomorrah? Ha? 10? Isa? Yung nakikipag-bargain si Abraham, Lord, huwag mo naman tupukin, no? Sabi ng Panginoon, sige, kung may mahanap ka. Sabi niya, Panginoon, huwag mo tupukin Sodom at Gomorrah. Kasi nandun si, di ba? Ilan? Una, 50. 50, and then parang nakakalimutan na natin, no? But let's go back, no? Parang sa mga bagay na ito, ang sarap din balikan. Hanggang sa sinabi ni Abraham, sabi ng Panginoon sa kanya, sige, pag may nakita kang 10, hindi ko tutupukin. Hindi rin umabot. See? May mga pagkakataon si Abraham na ikipagdiskusyon sa Panginoon. He was committed to the Lord. At ayaw niya isurrender yung Gomorrah, yung Sodom. Because kahit gaano ka-wicked yung lugar na yon, Abraham, nasa puso niya yung compassion. He was committed to the Lord. Ayaw niyang isuko. Nakikipagdiskusyon siya, okay. Hinahayaan ng Panginoon na magkaroon ng mga ganon. But in Genesis chapter 22, this is what I really like. Sinabi ng Panginoon sa kanya, isama mo ang iyong pinaka-mamahal at pinaka-nag-iisa mong anak at ihandog mo siya sa akin. Paulit-ulit na sa mga mensahe ko noon pagdating dito,
wala akong nakita na nakipagdiskusyon, nakipag-bargain si Abraham sa Panginoon. Lord, teka lang, di ba promise mo siya sa akin? Di ba promise mo, I will be a father of many nations? From my offspring, maraming mga lahi. I'll be father of many nations. Pero, paano mangyayari yun? Yung kaisa-isa kong anak, so wala nang offspring. Walang ganon. Makikita natin dito, pagkasabi ng Panginoon, kinabukasan, in verse 3, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong. He responded to the call. Di lang niya narinig, pero kumilos siya. He surrendered with actions. Isinama niya ang kanyang alipin, nagsama siya ng kanyang alipin at sinabi ni ng Panginoon, isama mo ang pinaka-nag-iisa mong anak. Pero nagsama pa siya ng alipin niya. Di ba? Hindi ko alam kung anong tumakbo sa isip ni Abraham. Baka pag nakita or di ba, baka pagilan siya. Ba't nagsama siya? Okay lang. Sinama niya rin si Isaac. He was willing to surrender to the Lord. Yun yung naging commitment niya sa Panginoon. Ialay ang lahat. Imagine, from Genesis chapter 12, si Abraham ang isa sa pinakamayaman sa land ng Ur. Marami siyang mga ari-arian, marami siyang mga tupa, marami siyang mga hayop. Pero, sabi ng Panginoon sa kanya, lisanin mo yan. See? He was committed. He surrendered yung mga bagay na meron siya. It's easy, tama, madali lang, pero ito, napakahirap na ito. Ang pinakamamahal mo at nag-iisa mong anak, ihandog mo sa akin. Ang handog natin sa Panginoon, sa mga may anak dito, yung mga naghandog ng kanila anak, di ba? Yung dedication, binyag. Pero pag sinabi ng Panginoon, ihandog mo siya sa akin, no? Ibang usapan yun nung panahon nila. But Abraham surrender. Lord, sige. Ang aga-aga niya pang gumising para, siguro, sabi ko nga nung panahon na ginagawa ko yung isa kong sermon, siguro, ayaw niya nang patagalin ang kanyang paghihirap. Ayaw niya nang patagalin, ayaw niya nang mag-entertain siya, ma-entertain sa kanyang kaisipan yung mga bagay na pwede pang gawin. Lord, bakit? Kaya kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. Marahil, ayaw niya nang patagalin ang kanyang paghihirap. Maaga siyang bumangon para gawin ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Ihandog, isuko ni Abraham si Isaac. He was committed to surrender. He was committed to surrender to the Lord everything na meron si Abraham. When we surrender to the Lord, it's not just by merely our own words. Lord, I surrender. But what are the things that we need to surrender that needs an action? Na kailangan nating kumilos din. Ito, commitment to surrender, Abraham, gumawa siya, kumilos siya, nagsibak siya, naglakad siya, kasama ng kanyang alipin at si Isaac. Kumilos siya. Pwede niya naman sabihin, Lord, sige, bahala ka na. Ikaw nang kukunin mo na tapos papahirapan mo pa ako. But he was committed. Sa pagsuko niya sa Panginoon, he was committed not just by hearing and responding to the word of the Lord, but he also take action. Kumilos. Kumilos si Abraham. And you know what? What are the things that we can do? If there are things that God wants you to surrender sa buhay mo. I really like kung papaano ang naging respond dito ni Abraham. Amidst the chaos,
ng kanyang ng pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Tingnan natin, no, sa Genesis chapter 22 verse 5. Ibang level na si Abraham dito. Grabe. Wala na siyang sinabi sa Panginoon, wala na siya kung anong mga pagbabargain sa Panginoon. Grabe, ibang level na. Ano sabi niya sa servant niya? Stay here with the donkey while I and the boy go over there. And this is the best part. We will worship and then we will come back to you. We will worship. Wow. Ibang level. Matindi. Sabi ko, grabe, hindi ko maintindihan bakit gano'n na naging respond ni Abraham. Hiningi ng Panginoon sa kanya ang pinaka-precious thing sa buhay niya. But he worshiped amid chaos. No? If there are things God wants you to surrender sa buhay niyo, gaya ng sinabi ko, mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, ang pagsuko natin sa Panginoon ay hindi isahang event sa ating buhay. Ito po ay araw-araw na pagsuko natin sa Panginoon. Lord, I surrender my thoughts sa umagang ito hanggang sa buong hapon. There are a lot of things that we can surrender to the Lord. And there are things that we need to surrender. And there are things that God is asking us to surrender to Him. Kaya lang, minsan tayo, ayaw natin. Kasi we are too comfortable. Komportable na tayo eh. Okay lang, wala naman nangyayari sa akin. Ako po, personal, ang dami-dami ko sinusuko sa Panginoon. Yung mga pangarap ko, yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko, yung mga... Ang dami. Kaya lang, may times din na, Lord, baka naman. Lord, baka naman ito, pwede mong gawin sa akin. Pinanalangin ko to, may mga bagay akong pinapanalangin. Sa pamilya, sa buhay, sa karir. Lord, baka naman. Ito lang o ito lang. Tayo yung ayaw nating sumuko. Okay lang, kasi parehas tayo ni Abraham nung panahon nang siya ay nasa baguhang pagsunod sa Panginoon. Nakikipagdiskusyon siya. Panginoon, ganito. Pero, sabi ko, Lord, while I was doing the sermon all throughout, simula nung district assembly 2 weeks ago, sabi ko, Lord, I want to surrender everything. And ano yung mga bagay na gusto mong isuko ko sa iyo? If there are things that I am not aware of that I need to surrender, and you are asking me to surrender, Lord, may I be like Abraham, na kahit mahirap, si Abraham, sabi niya, we will worship the Lord. Kahit mahirap, mga bagay na pinapagawa mo sa akin, Panginoon. Pinapasuko mo sa akin, Panginoon. Magpupuri ako. That's what Abraham did. Grabe. Sabi ko, Lord, ibang level talaga si Abraham. And kaya nasasabi ko, ito yung kanyang breakthrough sa pagsunod niya sa Panginoon. No? And what are the things? Ano yung mga bagay na nais nating araw-araw isuko sa Panginoon? Kayo po ang nakakaalam niya at ang Panginoon. But if there are things that God wants you to surrender, brothers and sisters, please take action. Kumilos tayo. Huwag lang natin sabihin, Lord, I surrender. We sing, I surrender, but after we go out from this place, ikaw na rin ang nagpapatakbo ng sarili mong buhay. Lord, ano yung mga bagay na kailangan ko isuko? Kailangan ko ba isuko yung karir ko? Kailangan ko ba isuko yung pamilya ko? Kailangan ko ba isuko yung mga dreams ko, yung mga pangarap ko? Kailangan ko bang isuko, Panginoon, ang mga bagay na ito?
Lord, help me to take action. Just like Abraham. I will surrender not by words, but with action. And so to surrender requires not only by words, but also with actions. How far is your commitment in surrendering to the Lord? How far? Gaano kalayo ang iyong, gaano kalawak, gaano kabigat, gaano katatag, gaano kalalim ang iyong commitment para isuko sa Panginoon ang meron ka o yung mga bagay na ipinapasuko sa iyo ng Panginoon. Are there things that God wants you to surrender? Magnilay-nilay po tayo sa umagang ito. May mga bagay ba, Panginoon, na nais mong isuko ko sa iyo kahit masakit? At kahit masakit, sa gitna ng aking pagsuko, sa gitna ng ating pagsuko, may we learn to be like Abraham. He worshiped. Meron siyang driving force na magpuri sa Panginoon. Sabi niya sa kanyang alipin, stay here. We will worship the Lord on that mountain. Wow. Mga kapatid, wag na nating ipagsawalang tabi, isang tabi kung may mga bagay na nais ipasuko sa atin ng Panginoon. Secondly, to surrender, how far is your commitment? When we are committed in surrendering, means to surrender even our blessings. How far is your commitment to surrender in surrendering to the Lord? Are you willing to surrender even your blessings? Grabe naman si Pastor. Kaya mo bang isuko sa Panginoon ang lahat ng merong, ang lahat ng laman ng bank account mo? Blessing yun, di ba, ng Panginoon. Si Ate Doris natatawa. Kaya mo ba? To surrender not only everything that yung mga nangyayari sa buhay natin, pero gaano ba kalayo, kalalim ang pagiging committed mo sa Panginoon? Are you willing to surrender even your blessings? Not just by yung mga bagay na meron ka or yung mga kayamanan. I'm not just talking about that kind of blessings. And you know what? The life of Abraham, si Isaac, ang kanyang blessing. Diba? Isaac was his blessing sa Panginoon. But, kahit gaano ka-precious, kahalaga, kaimportante, ang bagay na ito sa buhay ni Abraham, he was committed to surrender that to the Lord. Lord, kahit yung blessing na pinatanggap ko, I am willing to give that. No, meron akong i-share. Meron akong isang kaibigan na nagbigay sa akin ng nag-send sa bank account ko, no. It's medyo malaki, but I was ready to ang nasa isip ko noon, ibabayad ko sa remaining months ng motor ko. Blessing ang dumating sa akin. But as the day goes by, habang ako ay napupunta sa mga iba't ibang lugar, may nakakasalamuha. Magpunta ka ng Kiborosa. Unti-unti nang babawas. But wala akong nararamdaman na panghihinayang. Hindi ko alam. Sabi ko, bakit kaya? Lord, this blessing, ginamit mo yung tao na to para pagpalain ako. But I was willing to surrender that blessing. To cut the story short, hindi ko nabayaran ng buo.
yung motor. Pero, yung commitment ko sa Panginoon na isuko kahit yung mga pagpapala niya binibigay sa akin. Especially nagdaan yung month ng December ba nangyari? November, December, something like that. Ang dami nangyari sa family, sa akin. So, release. That kind of blessing, sabi ko, Lord, pwede kong gawin to sa akin personal to Binigay sa akin to. Sabi niya, Pas, bahala ka na. You can do whatever you want. It's for your own disposal. Sabi ko, okay. Personal, ang naisip ko agad, tapusin ko yung motor ko. Para wala na akong paghihirap. Pero, that kind of blessing, hindi ko siya nakita na as the day goes by, parang, kailangan ko ba itong angkinin? Okay lang ba sa akin ito na ako lang, me. And so sabi ko, Lord, this blessing comes from you. And if you want me to be a blessing to someone, to somebody, or even to a community, sige, I surrender. Sa tingin ko, that's isa yon sa pinakamalaking natanggap ko sa buong buhay ko. Yung isang bigayan lang na ganun. How far is your commitment to surrender even your blessing? Gaano ba katagal? Gaano kalalim ang commitment mo sa Panginoon na kayang-kaya mong isuko lahat na meron ka so that the Lord can work through you? Abraham, his greatest possession na meron siya sa panahon na ito ay ang kanyang pinakamamahal na anak. But he did not withdraw it from the Lord. Sige, Lord, this is my greatest blessing. I'll give it back to you. Pagpapala mo na pinagkaloob sa akin yan. Kahit hindi niya alam kung ano yung nasa isip ng Panginoon, hindi niya alam. Baka hindi naman niya alam na, ay, isi-save naman to ng Lord. Hindi naman Sa atin, nakikita natin to. Nabasa natin, narinig natin ng paulit-ulit yung istorya na to. Na nung ready na si Abraham, the Lord stopped him. The angel of the Lord stopped him. Do not lay a hand on the boy. Wala si Abraham sa katayuan natin na nakita niya ito. But he just followed the Lord. He obeyed the Lord and he surrendered to the Lord. Even his greatest blessing na meron siya. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. In verse 12, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. In verse 14, kaya't nung in the following verses, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ay kinuha ni Abraham at inhandog sa halip ng kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ito ng tao. Nung sumunod siya sa Panginoon, he surrendered even his greatest blessing. That's his breakthrough. Sabi sa verse 16, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Ito na ang pangako ng Panginoon, yung breakthrough kay Abraham. At iginahawad ito ng Panginoon sa kanya. He received greater blessing.
You will be a father of many nations. Ang maraming mga lahi ang magmumula sa iyong angkan, sa offspring mo. At makikita natin sa mga following chapters na nagkaroon pa ng asawa si Abraham. Nag-asawa pa siya. Si Ketura. No? At nagkaroon pa siya ng maraming anak. Doon na nagsimula ang pangako ng Panginoon sa kanya. You will be a father to all nations. Yun yung naging breakthrough. In verse 22, naging breakthrough ni Abraham. Nung namatay si Sarah, binigyan pa siya ng Panginoon ng panibagong asawa para matupad ang kanyang pangako kay Abraham. Sometimes we are so close in surrendering the things that are precious to us. Ayaw nating i-let go. Ayaw nating bitawan. Hindi natin napapansin that the Lord wants us to let go of the thing so that He can give you greater blessing. But if you are not ready to let go, it's okay. The Lord understand. Sabi ko dito, you are ready for the greater blessing if you surrender your blessing. When you surrender your blessing, it means you are ready for greater blessings. Kung ano yung mga meron ka ngayon, kapag handa kang isuko sa Panginoon, ibig sabihin, handa ka sa mga mas malaking pagpapala ng Panginoon. But, along with greater blessing comes with greater task and responsibilities. Okay? Are you ready to receive greater blessing? Handa na po ba tayo? Kasi kung handa ka, dapat handa ka rin sa mga bagay na mas malawak na ipagagawa sa iyo ng Panginoon at mga responsibilidad na ipagagawa sa iyo ng Panginoon. God did not bless Abraham para lang manatili si Abraham sa kanyang lugar. Abraham was already blessed. In Genesis chapter 12, Abraham was already blessed. Marami siyang livestock. Kilala si Abraham sa kanyang lugar. He was already blessed. But when he followed and surrendered to the Lord, God gave him greater blessing. Not only greater blessing, but greater tasks and responsibilities. Ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang mas malawak na tungkulin. Ang lawak nun, Father of many nations. Oh. Are you ready for greater tasks? Or are you just ready for greater blessings? Sometimes, the reason why the blessing na ipinagkakaloob sa atin o natatanggap natin sa Panginoon ay bigla-bigla na lang nawawala because we are so close. Sarado tayo sa mga responsibilidad, sa mga tungkulin na nais ipagawa ng Panginoon sa iyo. Pinagpala ka ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. That's what the life of Abraham. Ayan ang nangyari sa buhay ni Abraham. When we are ready to surrender even our blessing, it means you are ready for greater blessings, but with greater tasks and responsibilities. How far is your commitment in surrendering to the Lord? Gaano kalayo, gaano kalalim ang pagsuko mo sa Panginoon? It's not just about merely by words, gaya na sinabi ko kanina, but words with action. It's not just words with action, but even the blessing na meron ka na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, are you ready to let it go, to surrender that to the Lord? Reflecting back, sabi ko, it's another kind of, sabi ko, Lord, I was already blessed. Even if my prayers did not, kung yung mga bagay na gusto kong mangyari, ay hindi nangyari. But I was already blessed.
Sabi ko, you already blessed me, Lord. By having that kind of moment. You blessed me. But sometimes, we are too, when God is blessing us, we are always holding on to that blessing and we are not ready to let it go. And that's why the Lord cannot work through you, cannot work in you. Kasi sarado na tayo. Lord, komportable na ako. Okay na. Okay na ako dito. Sabi ko nga lagi sa mga sermon ko, are we members of SSS? No? All of us are called to go and make disciples. All of us are ministers, sabi ni GS. All of us are ministers. But most of the Christians na tumagal sa simbahan ay nagiging membro na lang ng SSS. Nagiging satisfied sitting saints. Okay na, satisfied na ako dito, banal na ako eh. I'm already satisfied sitting yung pag-upo na lang. Tagabutas ng upuan every Sunday. But the Lord, don't you know, hanggang ngayon nabubuhay ka because the Lord wants you to do something. The Lord wants you to surrender something to Him. So that the Lord can work freely through you. And the Lord can fulfill His promise for you. Minsan, naisip natin, bakit ang tagal ng mga bagay na ipinapanalangin ko? Because you are not willing to let go of that prayers of yours. You're not surrendering yung panalangin mo na yan sa Panginoon. Lord, I surrender that. Even if I am praying for that, gusto kong may mangyari sa mga bagay na yan, iba ang gusto kong mangyari. But how far are you willing to surrender even your prayer? The things that you want to do, the things na gusto mong mangyari sa buhay mo, Lord, ikaw na. And here I am. Work through me and fulfill your promise for me. Alam nyo, mga kapatid, ang layo na ng pinagdaanan natin. Tama ba? We've come a long way already. The Lord is still blessing us. The Lord is still reminding us. The Lord still want us to surrender something. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na nais ipasuko sa inyo ng Panginoon sa umagang ito. Whatever that is, may we take that into action. Kasi, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Marami pa siyang ipapagawa. Marami pang greater blessing, greater task, greater responsibilities. The thing that we need to do is to surrender that hinder us into receiving yung mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, why are we afraid to surrender everything to God? Bakit tayo natatakot to surrender the things that God wants you to surrender? Bakit tayo natatakot? Don't you know you have come a long way and still here because of God's faithfulness in your life? We say and we sing, you give and take away, but most of the time, the Lord gives and we don't want Him to take it away from us. There's a song, right? You give and take away, you give and take away. But most of the time, we just want the Lord to give us, and we don't want the Lord to take that away from us. The real deal is here. He doesn't even need that. Hindi niya kailangan yun. Wala naman siyang gagawin dyan kung kukunin niya yan sa'yo. But what He wants is your complete obedience and commitment to Him.
Yun ang nais niya sa buhay ni Abraham. After a long time, alam niyo po ba, in Genesis chapter 22, yung sinasabi ko noon, na matagal ang nangyari, matagal ang lumipas na panahon nung muling kinausap ng Panginoon si Abraham. Matagal na panahon. Lumaki na si Isaac. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham at kay Sarah na sa pamamagitan ni Sarah, may manganganak at si Isaac. And after that, in Genesis chapter 22, pagkalipas ng ilang panahon, matagal. But, Abraham was still committed to the Lord. Kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay niya. As long as we are breathing, as long na tayo ay may hininga, the Lord is not done yet sa buhay mo. Amen? Amen? God can do greater things sa buhay mo. God can do greater, give you greater responsibilities and tasks, and He will help you get through that. If you are willing and if you are committed to Him. There's a song that I'd like us to ponder as I call the praise team. Sabi doon, you're not done with me yet. Lord, you're not done with me yet. Sino ako para i-deny ang mga bagay na pwede mong gawin sa akin? Who am I to deny what the Lord can do? You cannot deny what the Lord can do through you. The real deal is here. How far are you willing to commit to the Lord? How far will you go in surrendering to the Lord? We have come a long way. Ang dami na nating naranasan na kagandahang loob, kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Bakit tayo natatakot? Bakit tayo natatakot sumuko sa Panginoon? Ang layo na ng pinagdaanan natin simula nang tinanggap natin ang Panginoon. But if God is asking you to surrender something right now, kamatakot. The Lord will be with you. Pwede ba tayong tumayo as I end this sermon? As we commit to the Lord, Lord, I am committed to surrender everything to you every day. As long as I am breathing, as long as you want me to do something, as long as you want me to surrender something to you, I am committed to do that. Kasi marami ka pang gagawin. May mga bagay ka pang ipapagawa sa akin. Hindi ka pa tapos sa akin. Let's sing this song. This is just a portion of the song, a bridge of the song. But it gives so much fire na hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. I've come a long way and I've seen how you were. There's so much goodness. There's so much goodness and grace, much more than I deserve, 'cause I know who I am, and I can't stay where I'm at. We've come this far by faith, there's no turning back, and I just can't turn back. He's not done with me yet. Come on, let's declare He's not done. He's not done with me yet.
Ang dami pang mangyayari. There's so much more to the story. You're not done with me. Let's declare from our hearts, you're not done with me yet. Panginoon, hindi ka pa tapos sa buhay namin. Ang dami pang mga kwento. Ang dami pang mga magiging blessing. Hindi kami mananatili dito, Panginoon. There's so much more to the story. Come on, let's raise our voice. You're not done with me yet. You're not done with me yet. You're not done with me yet. Yes. There's so much more to the story. You're not done with me. Who am I? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Yes, Lord. Ang dami pang mangyayari sa buhay niyo, kapatid. Let us not deny what the Lord can do. Let us not hinder what the Lord can do. Let us not hinder ourselves. Huwag nating hayaan na tayong pumigil sa ating sarili sa mga bagay na nais gawin sa atin ng Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, if there are people right here na ikaw po ay nangusap, 1, 2, or 3 people na ikaw po ay nangusap, and there are things that they want to surrender to you, Lord, you narinig mo sila. And I know there will be more to their story. At hindi ka may mananatili, Panginoon, sa mga bagay na nagpapatigil sa amin, na pumipigil sa amin para isuko ang mga bagay na meron kami. Lord, help us. Even our greatest blessing na ma-receive namin or we have already received, Lord, may we be willing, maging willing kami, Panginoon, to surrender that to you. May we be like Abraham, na kahit gaano kasakit ang mga bagay o yung kanyang isinuko sa iyo, nagpuri siya. May we be like Abraham, that we will not stop worshiping and praising your name. Dahil marami ka nang ginawa sa buhay namin, Panginoon. Ang layo na ng aming narating kasama ka. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na yung takot sa buhay, sa puso ng bawat isa, ay alisin niyo po, Panginoon. We want to be vulnerable before you, Lord. You are more than able, Panginoon, to do what you want for us and through us. You're not done. Hindi ka pa tapos, Panginoon, sa buhay namin. Hindi ka pa tapos. May mga bagay ka pang ipapagawa sa amin. But I know that there are things that we need to surrender. Lord, whatever they surrender right now, Lord, I pray that may you continue to be with them and comfort them. If there are still, Panginoon, na unwilling to surrender or 50-50 or hindi alam, Panginoon, Lord, speak through them. Lord, wag naming hayaan na pigilan namin, kami mismo ang pumigil sa mga bagay na nais mong gawin sa amin. So Lord, salamat po sa umagang ito. As we end this month,
with the theme of being committed, Lord, there are a lot of things that we need to be committed, but Lord, right now, my prayer is that may we be committed in surrendering to you every day. Salamat po, Panginoon. May your name be glorified. May your name be magnified. And to you alone the highest praise belongs in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita at mensahe sa atin ngayong umaga. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Sa atin pong pagpapatuloy, dadako naman po tayo sa ating tithes and offerings. Pero bago po natin dalhin ang ating mga kaloob dito sa harapan, panoorin po muna natin ang video na ito. Estou aqui para trazer cumprimentos da família Nazarena, não só aqui da América do Sul, mas de todo o mundo. Estoy aquí para traer saludos de la familia Nazarena, no solamente aquí, pero en todo el mundo. Quando algo acontece em algum lugar no mundo, na família Nazarena, toda a família do mundo inteiro fica ciente do que aconteceu. Cuando algo sucede alrededor del mundo, toda la familia nazarena queda doliente. Behind me, here in Hama, Ecuador, is a place where there used to be a building where the Nazarenes gathered every week for worship. A couple died and two children were rescued when the earthquake happened a month ago. And it is wonderful to see how the church in Ecuador has responded to the challenge. They have gathered together, they have brought what they have and who they are, and they had been helping those in need. Like Hama, so many other places in the country are facing the same challenge, and we appreciate all those who are praying and are giving to help those in Ecuador to rebuild their own lives and to make life easier for those who are suffering and mourning their loss. Ngayong Sunday din po ang ating pakikibahagi sa Compassionate Ministry ng ating Global Church. Sa pamamagitan po ng pagkakaloob natin ng ating Compassionate Ministry Offering, makakatulong po tayo sa mga gawain ng NCM sa kanila pong ministry, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa ating pong Global Church. Ayan. Ito pong box natin or offering box natin sa kaliwa, sa left side po ang para sa ating Compassionate Ministry Offering. Pwede niyo po itong isabay kapag kayo po ay pumunta sa harapan at naglagay na inyong kaloob ng inyong mga tithes and offering. Ang ating pong tithes and offering ay sa right box naman po.
Maraming salamat po. Nais din po nating pasalamatan ang mga nagkaloob ng kanilang mga flower offering ngayong umaga, sina Brother Andre Roca and Brother Mark and Sister April Horsted. Maraming salamat po sa inyong mga nagagandahang flower offering. Ating po ipag-pray ang ating pong offering. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa inyo pong pagmamahal at pag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat kapatiran na patuloy niyo pong pinagpapala at pinagkakalooban ng kanilang pangangailangan. At sa ganitong paraan, sila po ay patuloy na pinupuri kayo sa kanila pong pagkakaloob. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mga bagay na kapuri-puri sa inyo para sa lahat ng pagkakataon ay maalala po namin kayo ng may pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating mga regular announcements, patuloy po ang ating prayer service tuwing Wednesday ng 7:30 p.m. sa atin pong bahay-sambahan. Atin din pong prayer breakfast tuwing Saturday, 6 a.m. dito rin po sa ating worship center. Ang atin din pong mga affinity groups and devotions. Ang Bridgers po every Sunday, 3 p.m. Face-to-face po iyon. Women of Blessings every Thursdays and Friday 7:30 p.m. Ang Dorcas po every Friday din, 3 p.m. Ang atin din pong Men in Christ every Sunday, 4 p.m. Para sa ating mga special announcements, patuloy po ang ating bayanihan para sa sasakyan. Ayan, pwede po ninyong lapitan ang ating bulletin board doon po sa may likuran. Kung nais po ninyong sumuporta sa atin pong bayanihan para sa sasakyan. At muli pong magbubukas ang ating Discipleship Journeys School of Ministry classes. Mag-uumpisa po ito next month. Tama po ba, Pastora Erica? Next month po mag-uumpisa ang ayan. Ito po ay may registration per session sa atin pong Old Testament survey. Ang ating pong facilitator ay si Pastor Nick Abad para po sa spiritual formation. Ang ating pong facilitator ay si Pastora Erica Caparas. Ang registration po per session ay 50 pesos po. Ayan, makipag-ugnayan lamang po kayo sa atin pong mga pastor. And ngayon po ang last Sunday of the month, nais po nating i-recognize ang mga nagdiwang ng kanilang mga birthday sa month of January. So kung mabanggit ko po ang inyong pangalan, punta lang po kayo sa harapan. At kung hindi ko man po mabanggit ang inyong name, pero kayo po ay nagdiwang ng birthday or anniversary ngayong January, lapit lang po kayo. At meron pong simple token ng ating pong stewards para sa inyo. January 3, si Troy Fernandez, 5, Baron Horsted, 9, Keisha Ragon, 11, Teddy Sablaya, 12, Mirna Fernandez, and Pastora Saint Abad, 13, Edwin Olaer and Paulo Pacaira, 14, Joel Aro, 15, Tony Marqueses, and Luis Caintic, 16, Rose Ronquillo, 18, Carlito Fosana, 22, Aliana May Viado, 23, Noel Aro, 25, Doris Viado, 26, Aeon Chelsea Zambrano, 31, Eden Sobrepeña, at sa mga nagdiwang po ng anniversary, January 8, Ruben and Eva Martinez, January 20, June and Mirna Fernandez,
25, Mark and April Horsted. Happy birthday po sa inyo and happy anniversary. Sige po, lapit lang po. Inihiling po natin si Pastora Erica para ipanalangin ang mga nagdiwang. Sige po, kung di po nabanggit, pwede pong lumapit para maipanalangin din po kayo. Happy birthday po muli sa inyo. Pagpalain po kayo nawa ng ating Panginoon. At happy anniversary din po sa mga mag-asawa. Pag-pray po natin sila at hinihiling ko pang bawat isa na tumayo. Tayo po ay manalangin. May we pray ang kanilang kagalakan at ang kanila pong mga buhay ay maging dedicated lagi sa Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa buhay po ng aming kapatiran. Kayo po ay dakila, kayo po ay tapat. At alam namin, Panginoon, na ito po ay nagiging patunay sa kanila pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa kanila, pag-alalay sa bawat bahagi ng kanilang mga buhay. Bagamat sila, Panginoon, ay may mga challenges, may mga pinagdadaanan, kayo ay patuloy nilang tinitingala at tumatawag sa inyo sa oras ng kanilang pangangailangan. Nawa, Panginoon, ang kanilang mga buhay ay maging kalugod-lugod po sa inyo, anuman ang kanilang paghihirap, anuman, Panginoon, ang kanilang mga struggle. At kayo po, Panginoon, ay mapasalamatan nila at mapapurihan sa kanila pong patuloy na pagkakaroon ng edad. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangan namin ang kanilang mga pamilya, pagpalain niyo po sila at bigyan sila ng kapayapaan at makita, Panginoon, ang pag-asa na nagbubuhat sa inyo, sa kanilang pakikitungo sa kanila. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan po namin ang kanilang mga buhay bilang parte ng aming pong pamilya dito po sa Antipolo First Church. Kayo po ang papurihan, kayo po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Natawagan ko po si Pastor Billy para sa ating benediction. Tayo po muli ay manalangin at tanggapin po natin ang benediction. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen, Amen, at Amen.
Who can stop the Lord Almighty? Our God is a lion, the Lion of Judah. He's roaring in power and fighting the battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. And every knee will bow before Him. Open up the gates, make way before the King of the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah, roaring in power and fighting a battle. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain, and every knee will bow to the Lion and the Lamb, and every knee will bow before You. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop